Magandang araw po sa inyo, Sir Will. Sa inyo ko lang po ito ibubunyag. Meron akong kuya, si Kuya James po. Napakatangkad po niya at ang gwapo po niya. Kaso ang problema, hindi pa po pala siya binyag. Umamin siya kay Papa ko noon. Nakapikit pa po pala, Sir Will. Rinig na rinig ko usapan nila ni Papa noon, pero ang matindi, kahit hindi pa po siya binyag, nagulat po si Papa sa nalaman niya tungkol kay Kuya James nung nag-uusap sila. Kasi nung araw po na yon, hindi talaga si Papa naniniwala kay Kuya James sa sinasabi nito na hindi pa raw siya binyag. Kaya para maniwala si Papa, kinailangan na makita ni Papa ang totoo, Sir Will. Nakikinig lang po ako sa usapan ni Papa noon at Kuya James doon sa gubat kung saan sila nangunguha ng kahoy na panggatong. Nagtatago ako sa likod ng isang bato na malaki pa sa tao, Sir Will. Si Papa at Kuya James nagpapahinga sila sa harapan ng bato na yon at ako po sa likod ng bato na yon. Hindi ko alam kung paano napunta ang usapan nila tungkol sa binyag ng mga lalaki, pero nag-usap po talaga sila. Naabutan ko si Papa at Kuya James na yun po ang pinag-uusapan nila. Ang lakas po ng kaba ko noon habang nagtatago ako sa likod ng bato na yon. Iba talaga nararamdaman ko kapag ganoon ang mga usapan, Sir Will. Nakakanerbiyos. Sa pagpapatuloy ng usapan nila, inabangan ko talaga kung ano ang magiging susunod na pangyayari. So ayun na nga po. Hindi naniniwala si Papa kay Kuya James na hindi pa pala ito binyag. Patawa-tawa si Papa noon. Pabato-bato at pahampas-hampas ng kahoy sa damuhan. Habang si Kuya James nahihiya sa ibinunyag niya na sikreto kay Papa. At para maniwala si Papa sa mabilisan na pangyayari, pumunta si Kuya James sa harapan ni Papa. Natulala si Papa kay Kuya James. Hindi makakibo si Papa siguro po doon na. Noong nasa harapan na ni Papa si Kuya James. Doon na po ibinunyag ni Kuya James ang sikreto niya, Sir Will. Natulala si Papa kay Kuya James dahil si Kuya James nasa harapan ni Papa, hindi pa rin po umaalis. Nandoon naman ako sa likod ng bato. Hindi ko naman makita, Sir Will, kasi nakatalikod si Kuya James sa akin. Sa loob-loob ko, bakit natulala si Papa kay Kuya James? At bakit si Kuya James naman nasa harapan ni Papa at para siyang estatwa na ang seryoso niya kay Papa? Ano po ba ang nangyayari nung mga oras na ito, Sir Will? Hindi ko po talaga malaman. Kabado na talaga ako noon, Sir Will. Kasi parang may nakita si Papa na kung sa pelikula Anaconda. Parang namutla si Papa sa nalaman niya. Nakaharap kasi si Papa sa akin noon. Si Kuya James naman ay nakatalikod sa akin at hindi ko talaga nakikita. Sa loob-loob ko, yan kasi pa. Dapat kanina pa lang naniwala na kayo kay Kuya James. Oo, matangkad at gwapo si Kuya James, pero pag sinabi niya na hindi pa siya binyag, hindi talaga. Kaya anong nangyari? Pinatunayan ni Kuya James sa inyo ngayon. Kasi yan po si Kuya James, Sir Will, ni minsan hindi po yan nagsinungaling kay Papa. Ang tangkad talaga po ni Kuya James habang nasa harapan siya ni Papa. Si Papa, ewan ko lang. Gulat na gulat po siya. Siguro po, gifted si Kuya James. Hanggang sa unti-unting umupo si Kuya James sa lupa. Pero sa harapan pa rin siya ni Papa noon. Pero bakit hindi pa rin si Papa nahihimas-masan sa nalaman niya? Ganun ba kapag nakakita ng ganon? Ganun ba ang nagiging reaksyon ng isang Papa sa isang panganay na inampun niya? Pumunta lang naman si Kuya James sa harapan niya at tumayo doon sa harapan niya ng ilang minuto. Ngunit ganun na lamang ang naging itsura ni Papa ko, Sir Will, noon. Baka po, dax na dax po talaga si Kuya James. Iniwan ko si Papa at Kuya James sa gubat nung mga panahon na yon.
Agad-agad akong umalis matapos ang mga sandali na yon. Dahil natatakot ako na malaman ni Papa ang nalaman ko kay Kuya James na alam na rin niya nung mga oras na yon. Kabado ako lagi dahil yun ang unang beses kong makaalam ng mga pinagpala dito sa ating mundo, Sir Will. Kaya naging laman ng mata ko ang bawat galaw ni Kuya James sa aming bahay, sa bahay kubo namin. Naging pantay sarado ko lahat ng mga kilos niya. Animoy sa pagtulog, sa paggising, alerto po ako lahat-lahat. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin na sa bawat umaga, alerto pa rin po ako. Pero kabado po ako dahil yan si Kuya James, katabi ko po yan sa aking tulugan sa bahay namin. Tuwing umaga na magigising ako, palagi akong nauuna magising sa kanya. At ang lakas po ng tibok ng puso ko kapag pinagmamasdan ko siya. Ang gwapo po niya habang nakahiga po siya doon sa may tabi ko, sa aking kwarto, sa aking tulugan. Dahil tuwing mauuna akong magising, iniiwan ko po yan si Kuya James na tulog pa. At tuwing pinagmamasdan ko po siya na natutulog pa, Sir Will, doon ko po napapatunayan na totoo po pala ang nalaman ni Papa. Naglalakad ako patungo sa Palagi akong naglalakad patungo sa may bintana kapag iniiwan ko si Kuya James na tulog pa doon sa may higaan ko. Dudungaw ako sa may bintana ng bahay kubo namin. At muli akong lilingon kay Kuya James na tulog pa noon. Sabay hihinga ako ng malalim dahil nakikita ko na naman po ang isang nakakatakot, Sir Will. Ito po ang nalaman na bagay ni Papa kay Kuya James. Nakakatakot po pala talaga, Sir Will, pagmasdan. Iyon. Kaya nga po natulala si Papa sa gubat dahil totoo po ang nakita ni Papa. Nakakatakot po pala, Sir Will. Itong kinukwento ko sa inyo, ito yung unang umaga, unang araw na nakatabi ko matulog sa bahay namin si Kuya James, Sir Will. Ito po ang unang araw mula nung inampun siya ni Papa mula sa napakalayong probinsya. Ampun lang po yan si Kuya James ni Papa, Sir Will, mula sa probinsya, sa Capiz, sa pugad ng mga aswang. At masasabi ko po na isang aswang na pinagpala ang naging ampon namin sa bahay. Nadala po ni Papa mula sa probinsya na yon. At yun na nga po si Kuya James. At ito pang pinakamatindi. Sa umaga talaga siya nagpapakita. Yung nakakatakot kay Kuya James. Siguro dahil sa umaga lang talaga, punong-puno ng enerhiya at lakas. Ang bagay na yon, ang bagay na nalaman ni Papa kay Kuya James noong nasa gubat sila. Noong umaga na ito, sobra ang kaba ko habang nasa may bintana ako at palingon-lingon ako doon sa may tulugan ko kung saan natutulog ang ampon ni Papa na si Kuya James na napakatangkad. Ang pakiramdam ko noon, ang lakas po ng tibok ng puso ko habang pinagpamasdan ko ang pogi at napakamatipuno at ang gwapo na ampon ni Papa na si Kuya James. Hindi ako kinakabahan dahil akala ko isa siyang aswang, kundi kinakabahan po ako dahil doon sa bagay na nalaman ni Papa sa kanya noong nasa gubat sila. Sa umaga pala yun nagpapakita. Sir Will, punong-puno siya ng lakas at enerhiya na parang bumabangon-bangon pa siya doon sa pinagtataguan niya. Muli akong tumanaw sa bintana, sabi ko sa sarili ko, bakit bumabangon-bangon yon? Hindi kaya gusto niya? Gusto niya na? Hindi kaya gusto niyang
tulungan siyang ilabas sa pinagtataguan niya dahil umaga na. At sa umaga talaga, gustong gusto niya. Sa loob-loob ko noon, Sir Will. Ewan ko ba, Sir Will? Nakakabakla pala kapag may mga ganitong eksena sa umaga na madadatnan ka. Di lumabas ako ng kwarto at pumunta ako sa kusina para magkape, para makapag-relax dahil kabado ako noon. Habang pinagmamasdan ko si Kuya James, natulog doon sa kwarto ko. Hindi maalis ang kaba ko. Kailangan ko pong makapagkape. Hindi ko pa nga nabubuhusan ng kumukulong tubig yung kape sa baso ko. Bigla na lamang dumating si Kuya James, gising na pala siya. At nasa likod ko na siya agad. Inaabot ang sipilyo at toothpaste dahil magtutoothbrush raw kuno siya. Sir Will, doon ko na po naramdaman ang matinding kapalaran sa buhay ni Kuya James. Lalo kong napatunayan na totoo talaga ang nalaman ni Papa na bagay na yon tungkol sa kanya. Kasi habang inaabot niya yung toothbrush, hindi niya ito maabot. Dahil nakaharang po ako noon sa kanya, dahilan kung kaya naipit po ako doon sa may lababo. At si Kuya James po ang nasa likod ko. Sabi ni Kuya James, umalis raw muna ako para maabot niya yung toothbrush. Sa taranta ko naman, umalis po ako. Pero doon ko na po nalaman dahil may nang tulak po, Sir Will. Aalis naman talaga ako noon kahit hindi pa siya nagsasabi na umalis ako agad dahil kabado na nga ako noon. Kasi yung natatanaw ko noong nasa may bintana ako na bumabangon-bangon sa pinagtataguan nito, wala na. Naramdaman ko na po noong nagtitimpla ako ng kape. Nung nasa likod ko po si Kuya James, hindi ko lang po naramdaman. Parang nanulak pa siya. Kaya umalis na ako noon, Sir Will. Nanulak po yung kaibigan ko na yon. Pero hindi ko pa naman talaga kaibigan. Kasi hindi ko pa naman po siya namimit. Nang tutulak yung kaibigan ko na yon. Pero sana balang araw ay maging kaibigan ko po siya. Ang kaibigan na ang boss niya ay si Kuya James ko. At pumunta ako sa may lamesa upang lagyan ng kumukulong tubig yung kape ko. Napapaisip ako habang tinitimpla ko yung kape. Bakit nang tutulak ang pikit na bagay na yon? Wika ko sa loob-loob ko. Akala ba niya mababakla ako sa kanya? Buti kong binyag na siya. Pikit pa siya. Grabe na po dito sa bahay namin, Sir Will, nung mga panahon na yon. Konting-konti na lang po, mababakla na po ako. Paano pag nabakla ako? Ano na lamang sasabihin ni Papa? Kaya hindi pwedeng maging bakla ako dahil lang kay Kuya James. At doon sa kaibigan ko sa kanya. Dapat iwasan ko siya dahil kapag nabakla ako, itatakwil po ako ni Papa ko, Sir Will, nung mga panahon na ito. Sinasabi ko talaga. Pero paano ako iiwas? Si Kuya James, minsan, bigla na lamang siyang nasa likuran ko tuwing umaga, tuwing may aabutin siya dito sa kusina ng mga bagay-bagay. Ng mga bagay-bagay na nang sasadya ba siya? Nang sasadya ba siya? Sinasadya ba niya? Hindi ba talaga niya alam? Pero baka hindi naman talaga niya sinasadya na iparamdam sa akin yung sikreto na nalaman ni Papa sa kanya. Ang sikretong pikit pa. Baka alam niya talaga ang lahat ng nangyayari. Gusto niya lang kasi na ako ay mabakla po sa kanya. Ewan ko po, Sir Will, gulong-gulo ako nung mga panahon na ito habang nagtitimpla ako ng kape nung umaga na yon. Ang unang umaga ni Kuya James sa amin. At nakikita ko si Kuya James na nagtutoothbrush na. At yung lababo namin nagawa sa kawayan, ang swerte naman po niya. Nararamdaman ng lababo na kawayan na yon ang isang nilalang na matindi
na isang pikit na nilalang nung mga oras na yon? At bakit po ako maiinggit sa lababo na kawayan na yon? Inasa akin ang oportunidad buong magdamag pero hindi ko naman magawa. Kasama ko naman yun palagi si Kuya James buong magdamag sa aming munting kwarto na tinutulugan. Ang problema nga lang, para akong estatwa na hindi man lang gumagalaw tuwing gabi na kasama ko siyang natutulog. Sa bawat gabi na katabi ko siya matulog, hindi man lang po ako kumikibo o tumatagilid o maharap sa kanya dahil nahihiya po ako na baka kapag tulog na ako ay yakapin ko siya ng mahigpit nang hindi ko man lang nalalaman ang aking sarili. At kapag yakap ko naman siya, kung sakali man, baka itulak niya ako palayo sa kanya dahil baka hindi siya komportable sa yakap ng isang lalaki. Kaya ganoon na lamang po, Sir Will, ang kaba ko tuwing magkakatabi kaming matulog sa kwarto ko na yon. Nag-aagawan po talaga ang utak ko kung yayakapin ko siya o hahayaan ko na lang siyang aksidenteng mayakap ako tuwing magkatabi kami sa pagtulog. Habang nagkakapi ako at si Kuya James ay nagtututbrush pa noon, ewan ko na lang, para akong ginugulo talaga ng pikit na nilalang na yon na pagkadambuhala. Ang nilalang dito sa mundong ibabaw na yon na ang nagmamay-ari ay si Kuya James. At nung natapos na siya mag-toothbrush, nagtimpla siya ng kape at umupo siya sa may lamesa sa harapan ko. Hinigop niya ang kape sabay tingin sa akin. Yumuko ako dahil alam ko na talaga ang meron siya. Inabutan na ako ng hiya noon dahil alam ko na. Ngunit bigla po siyang nagsalita, Sir Will. At ang sabi niya sa akin, "Bakit nakayuko ka, Renan? Nahihiya ka ba sa akin?" Sumagot ako agad pero nakayuko pa rin ako. Hindi Hindi ako nahihiya sa iyo, Kuya James. Oo, kanina nahihiya ako. Kasi ito po kasi ang unang araw na nakasama ko kayo sa umaga. Bali sila mama at papa pala, Kuya James. Nasa bukid na, naghahasik ng palay. Sabi nila sa akin, kapag may kailangan ka raw, asikasuhin ko raw po kayo. Okay lang po ba, Kuya James, na ako po ang mag-asikaso sa inyo? Oo naman, Renan. Okay lang. Alam mo ba, ikaw pa lang ang unang binata na nakita ko dito sa probinsya na napaka-cute. Namula po ang mukha ko noon, Sir Will, noong sinabi ni Kuya James na ang cute ko raw. First time kong makarinig mula sa isang lalaki na napakabarako na sinabihan po ako na cute ako. Ngunit nagsalita po siya. May tinanong na naman siya sa akin, "Bakit hindi ka sa akin makatingin ng maayos, Renan?" Kuya James, wala po. Hindi lang po ako makatingin sa inyo kasi ang gwapo niyo po kasi. Ang mga mata niyo po, malalaki ang mata niyo. At ang mga labi niyo ang ninipis. First time ko po makakita ng lalaki na mula sa probinsya ng mga aswang na kagaya niyo, na pagkagwapo-gwapo po pala. Pasensya na po kayo, Kuya James. Masyado ko po kayong pinupuri. Baka po naiilang na kayo sa mga sinasabi ko. Pinupuri ko po kayo. Pero totoo po, ang gwapo po ninyo. Sir Will, pagkasabi ko ng mga bagay na ito, natulala si Kuya James sa akin. Nagtimpla siya ng kape. Palingalinga siya habang nagtitimpla siya ng kape. Para bang nagmamaang-maangang siya. Pero napansin ko na parang namula rin ang pisngi niya ng mukha niya.
Diretsong nakatingin sa akin si Kuya James habang hinihigop niya ang kape. At nakasandal siya doon sa may lababo sa kusina namin na yari sa kawayan. At muli siyang nagtanong sa akin, Renan? Renan, tumingin ka sa akin, huwag kang yumuko. Ito ang unang araw ko dito sa bahay mo. Paparangkahin na kita, bakla ka ba? Sir Will, hindi po ako nakaimik sa isang prangkang tanong ni Kuya James nung umaga na yon. Ang bilis po pala niyang masense na ako ay isang alam na. Pero dinipensahan ko po ang sarili ko. Kahit alam ko po na kalahati ng pagkatao ko ay nagiging bakla na po sa kanya. Kuya James, hindi po. Hindi po ako bakla. Pinuri ko lang po kayo kasi yun naman ang totoo. Ang gwapo po ninyo. Ang laki ng mga mata nyo. Para kayong si James Yap. Kahit nagmula po kayo sa probinsya ng mga aswang. Talaga ha? Totoo yung pagpuri mo sa akin ha? Sige, tatanggapin ko yan. Medyo alam ko naman sa sarili ko na gwapo ako. Pero hindi ako aswang. Kahit nagmula ako sa probinsya ng mga aswang. Oh, bakit nakayuko ka na naman? May nalaman ka ba tungkol sa akin? Sa pagkatao ko? Wala. Wala po, Kuya James. Wala po akong nalaman. Nakayuko po ako kasi nahihiya po talaga ako sa inyo. Kakaiba po kayong tao. Marami po akong gusto sanang itanong sa inyo kung bakit inampon kayo ni Papa. Pero sa tingin ko po, masakit na para malaman ko yun. Baka po hindi po kayo handang sabihin sa akin kung bakit mag-isa lang kayo sa buhay at nagawa ni Papa na ampunin kayo at dalhin po kayo dito sa bahay namin. Pero wala po akong nalaman tungkol sa pagkatao ninyo, Kuya James. Sir Will, yan na lang po ang tanging nasabi ko habang nasa harapan ako ni Kuya James, nagkakape ako. Hindi ko inamin sa kanya na alam ko na siya ay isang hindi pa binyag na binata. Sino ba naman ako para aminin ko sa kanya na alam ko na ang sikreto niya? Napikit pa po pala, Sir Will, ang nilalang na yon na kanyang pagmamay-ari dito sa mundong ibabaw. Subalit diretsyong nakatingin pa rin sa akin si Kuya James habang ako ay nakayuko at nahihiya sa kanya. Ito na po ang pinakamatinding pangyayari na nangyari sa buhay ko, Sir Will. Isang taong hindi ko kilala. Ang parang nagigisa po ako sa sarili kong mga katanungan na padalos-dalos nung mga panahon na yon. Marami pa po akong naging tanong at marami rin siyang naging tanong sa akin. At ang mga naging sagot ko sa kanya ay ito. Pinasimplihan ko po, Sir Will, na magtanong ulit kay Kuya James noon. Kuya James, kasi po, noong natutulog po kayo kagabi, hindi ko alam kung kaya kong sabihin ito, Kuya James, pero sa tingin ko po, noong natutulog po kayo kagabi, hindi po kayo namamansin. Kahit wala pong unan, hindi po kayo naghahanap ng unan. Pwede nyo naman po sana ako maging unan. Kung walang unan, kasi dalawa lang po yung unan sa kwarto. Pero bakit hindi po kayo namamansin? Hindi man lang kayo naghahanap ng unan. Tulala lang po kayo sa bubong at hindi man lang kayo magtanong sa akin. Ayun ba? Marami kasi akong iniisip, Renan. Bukod sa probinsyang naiwan ko, patuloy na tumatakbo sa isip ko kung ano bang purpose ng buhay ko dito sa mundo. Alam mo ba, Renan?
na meron akong sikreto na kapag nalaman mo ay maiinggit ka. Ha? Ako maiinggit? Sa sikreto mo, Kuya James? Bakit naman po ako maiinggit? Kasi Reynan, siguro sa bawat 10 na lalaki, ako lang siguro ang mayroon nito. Isang sikreto na namahan ako sa tatay ko sa probinsya ng Capiz. Gusto mo bang ipaalam ko sa'yo kung ano ang sikreto ko na ito? Total tayo lang naman dito sa bahay nyo. Ha? Hindi na po, Kuya James. Okay na po ako. Huwag nyo na pong ipaalam sa akin. Sir Will, tumakbo po ako palabas ng bahay dahil alam ko na po ang bagay na yun. Alam ko na po ang sikreto na yun. Napag-usapan na nila yun, nila papa, nila sa gubat. At hindi ko na po kailangang malaman. Kinabahan po ako ng mga oras na ito. Tumakbo ako mula sa kusina. Lumabas ako ng bahay. Kasi si Kuya James, kakaibang tao talaga. Gusto niyang aminin sa akin ang inamin niya kay Papa. Ang bagay na nalaman ni Papa sa gubat. Bakit aaminin niya sa akin? Hindi ako handa. Kaya tumakbo po ako palabas ng bahay at doon po ako nagkape sa may mangga sa tapat ng bahay namin. Dali-dali kong ininom ang kape at patingin-tingin ako sa may kusina habang nakikita ko si Kuya James na nagkakape. Siguro nagtataka siya kung bakit iniwan ko siya nung may plano na siyang aminin sa akin ang sikreto niya. Ewan ko ba, Sir Will, pero kabang-kaba na talaga ako ng mga oras na ito. Pero bumalik po ako sa kusina para iligpit yung basong wala ng laman, yung pinagkapihan ko. Ngunit may sinabi na naman si Kuya James na aalis daw sila mamayang gabi. Reynan, aalis ako mamayang gabi. Nagpapasama sa akin si Papa mo. Pasensya ka na, kakaunting oras lang na magkakakilanlan tayong dalawa. Alam ko na hindi mo pa ako lubos na nakikilala. At yung mamayang gabi, magpapakilala na sana ako sa'yo, kaso aalis kami. Sumagot naman ako agad, Sir Will. Bakit po, Kuya James? Saan po kayo pupunta mamayang gabi ni Papa? Mga aso kami ni Papa mo mamayang gabi sa gubat. Pang-ulam daw natin bukas. Gusto mo bang sumama? Hindi na po, Kuya James. Hindi na po ako sasama. Antayin na lang po kitang umuwi. Antayin na lang po kitang uuwi ka mamayang gabi. Biglang napaisip si Kuya James kung bakit ko siya aantayin at nagtanong na nga siya sa kanyang pagtataka kung bakit aantayin ko pa siyang umuwi mamayang gabi. At bakit mo naman ako aantayin, Reynan? Wika niya na nagtataka talaga sa akin, Sir Will. Sumagot naman po ako agad. Kasi mo, Kuya James, mas nakakatulog po ata ako. Mula ngayon na nandito na kayo, mas mahimbing po ata ang tulog ko kapag inantay ko kayo at nasa tabi ko na kayo mamayang gabi. Wika kung totoo naman po. Naging totoo lang po ako sa kanya na nakakatulog po ako. Pero ang totoo, hindi po talaga ako nakakatulog kakaisip ko sa kanya at kakabantay ko doon sa nilalang na yon. Sa isang banda ay muli ko namang naramdaman ang bagay na kinatatakutan ko. Baka muli ko namang maramdaman ang bagay na kinatatakutan ko sa muling pagkakataon na kami ay magkatabi sa aming tulugan, Sir Will. At nangaso na nga po si Papa at Kuya James sa gubat, Sir Will. At sumapit na po ang gabi. Lumalim na ang gabi. At dito na nga po, Sir Will, nagsimula ang lahat. Naganap na ang mga bagay na kinatatakutan ko. Dahil nung gabi, nung nakauwi na sila Papa at Kuya James galing sa gubat, abay medyo lasing po si Kuya James. Uminom pala sila ni Papa ng lambanog sa gubat. Amoy ko yun nung bigla na lamang si Kuya James natulog sa may tabi ko agad-agad. Maya-maya pa, ang lakas na po ng hilik niya habang ako gising pa. Wala na. Wala na talaga. Sabi ko sa loob-loob ko, wala na si Kuya James.
Diretso na siyang nakatulog. At hinahanap ko na ang bagay na nalaman ni Papa. Ngunit bakit hindi ko siya makita? Dahil ba nakainom siya? Nasaan na kaya siya? Bakit hindi ko yun mahalata? Saan na kaya po siya nagtatago? Ang pikit na nilalang na yun, Sir Will. Bumangon ako at pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig dahil kinakabahan na naman ako. Pagbalik ko, abay andyan na po siya, Sir Will. Dumiretso agad ako sa bintana ng kubo at lumingon ako kay Kuya James. Nasisilayan si Kuya James ng isang lampara na kulay dilaw doon sa may lamesa sa dulo ng aming higaan. Pero maliwanag ang lampara na yon. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Wika ko sa sarili ko. Pumunta lang ako sa kusina. Ngayon ay nandyan ka na. Tulog na tulog ang amo mo. Lakas ng hilik ng amo mo. Pero ikaw, gising na gising ka nang nilalang ka. Ano bang gusto mong mangyari? Wika ko sa loob-loob ko habang naroon ako sa may bintana at nakatanaw ako't nagmamasid sa natutulog na si Kuya James. Ang lalim ng tulog niya pero yung isa, gising na po, Sir Will. Ang kaibigan ko na sana maging kaibigan ko talaga. Nakakamiss ang mga oras na ganito na napagmamasdan kita, kaibigan ko. Kaibigan kong pikit pa. Bahala na. Masaya na ako na nakikita man lang kita mula dito sa malayo. Ang gwapo talaga ng boss mo, kaibigan ko. Wika ko noon, Sir Will, sa loob-loob ko. At bakit ayaw mo matulog, kaibigan ko? Bakit paulit-ulit kang bumabangon-bangon dyan mula sa pinagtataguan mo, kaibigan ko? Gusto mo bang lumabas muna sandali, kaibigan ko? Kaso natatakot ako na i-guide ka at ilabas ka mula dyan sa pinagtataguan mo, kaibigan ko. Kinakabahan ako, kaibigan ko. Dahil ang boss mo, ang lalim ng tulog niya. Pero bakit ikaw, gising na gising ka sa loob-loob ko po noon, Sir Will? O di kaya naman nagtutulog-tulugan lang ang boss mo at sinasadya niya talaga na ikaw ay bumangon-bangon dyan mula sa lugar na pinagtataguan mo? Nakakatakot talaga ang mga oras na ito, Sir Will, dahil ang kaibigan ko parang gusto niya atang lumabas at ipasyal ko siya dito sa mundong ibabaw. Pero paano kaya kung tulungan kita, kaibigan ko, na makalabas ka na dyan sa pinagtataguan mo? Gusto mo bang mag-exercise, kaibigan ko? Hindi kaya bigla kang magalit sa akin at masabugan pa ako, kaibigan ko, ng galit mo. Wika ko sa sarili ko na sobrang lawak talaga ng imagination ko. Ang imagination ko ay matindi nung mga panahon na ito, Sir Will. Kung ano-anong naiisip ko sa kaibigan ko. Puro na lamang po ako imagination sa kaibigan ko noon, Sir Will, dahil ayaw kong magising ang amo niya na tulog. Baka masuntok ako eh. Hindi ko pa naman siya lubos nakakilala. At baka pag sinuntok ako ng amo ko, bigla pa niyang isampal sa akin. Ang kaibigan ko lagot na. Kaya behave na lamang po ako ng mga oras na ito, Sir Will. At bumalik na ako sa tulugan ko. Katabi ko na po si Kuya James ulit. Umalis na ako dun sa may bintana. Ang lalim po ng tulog ni Kuya James habang pinagmamasdan ko siya. Subalit bigla siyang yumakap sa akin. Yumakap sa akin ang malungkot na si Kuya James na mula sa probinsya ng mga aswang. Hindi po pala siya aswang, malambing siya. At naramdaman ko bigla ang kaibigan ko noon. Na kanina ko pa pinagmamasdan noon nung nasa bintana ako. Legit talaga, Sir Will, ang nalaman ni Papa noon sa gubat. Kasi naramdaman ko na, Sir Will, ang kaibigan ko habang yakap niya ako. Natahimik ako noon at hindi ako makapagsalita dahil wala, Sir Will eh. Kasama ko ng kaibigan ko at nasa likod ko na siya noon, tahimik lang po siya.
Ngunit bakit parang nang tutulak ang kaibigan ko na yon? Gusto niya bang umalis ako? Habang tahimik ako at nang tutulak yung kaibigan ko na yon noon, si Kuya James naman biglang bumulong at nagsalita sa may tenga ko at ang wika niya sa mahinang boses. Reynan, 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 alam ko na gusto mo ako. Alam ko na kahapon ka pa sa akin natutulala. Naaaninag kita sa may tagiliran ng mata ko habang nasa may bintana ka. Alam ko na palagi mong tinitignan ang nalaman ni Papa mo sa akin. Yan po ang bulong ni Kuya James Sir Will sa tenga ko habang yakap niya po ako noon. Nagkunwari na lang akong wala akong narinig at natulog na lang po ako ng kunwari humihilik na po ako kasi hiyang-hiya naman po ako sa sinasabi niya. Alam daw niya na may gusto ako sa kanya. Tapos nararamdaman ko pa ng mga oras na yon ang kaibigan kong matagal ko na talagang gustong maging kaibigan. Ang kaibigan kong pikit pa ang mata. Sabi ko bahala na. Kahit narinig ko na sinasabi ni Kuya James hindi ako bibigay. Ano pa man ang sabihin niya sa tenga ko, hindi talaga ako bibigay, Sir Will. Pinabayaan ko lang siyang na nakayakap sa akin. Total, ramdam ko naman sa yakap niya. Sa yakap pa lang niya, panalo na ako noon, Sir Will. Yakap pa lang niya, napakalambing niya, jackpot na po ako sa kanya. Sa yakap pa lang niya, Sir Will. Plus, andyan pa sa likod ko yung kaibigan ko. Pero nang tutulak yung kaibigan ko na yan, parang gusto niya talaga na umalis ako at iwan ko si Kuya James na boss niya. Pero hindi ako aalis dahil mahal ko na talaga itong amo ko na ito. Itong boss ko na si Kuya James. Pero itong kaibigan ko, ewan ko na lang dito. Hoy kaibigan ko, ang amo mo, parang gusto niya nasamahan kita na ilabas dyan sa pinagtataguan mo para makalaya ka na dito sa mundong ibabaw at ipasyal ka at mag-enjoy ka man lang sa bawat oras. Ewan ko ba, Sir Will, pero parang yun ang gusto ng boss niya na si Kuya James. Ano bang magagawa ko kundi sundin siya? Kaso hindi naman ako marunong eh. Bahala na. Wika ko sa loob-loob noon, Sir Will. Wala naman kasi akong alam sa mga ganito. Napapalayain ang isang nilalang mula sa pinagtataguan niya para mag-enjoy dito sa mundong ibabaw natin. Pero napag-aralan ko po yun, Sir Will, ng mga oras na yun. Ilang sandali lang, gumawa ko ng paraan para makalaya siya. Pinalaya ko siya. Nakalabas siya mula sa pinagtataguan niya. Tinulungan ko po siya. At yung kaibigan ko, malaya na po ng mga oras na ito. Galit na galit po sa akin itong kaibigan ko, Sir Will. Kasi po ang bagal ko raw siyang tulungang kumilos na makalabas. Hanggang sa nakalaya na po ang kaibigan ko, Sir Will. Tama talaga si Papa. Siya ay hindi pa mulat at pikit pa po ang mata ng kaibigan ko na ito. Bulag pa ata siya, Sir Will. Subalit siya na po ang pinakamatipuno at pinakamataba ang pangangatawan dito sa mundong ibabaw na ito. Siya ay isang nilalang na hindi pinagkaitan ng kalusugan. Siya ay napakalusog. At biglang nagsabi ang boss niya na ipasyal ko na raw siya dito sa mundong ibabaw at mag-exercise na raw siya. At yun po ang sabi ni Kuya James, Sir Will, mamasyal na raw po kami. Napalingon ako sa may mata ni Kuya James at natulala ako sa mata niya. Nakita ko ang mata niya na nakatingin siya sa may bubong ng bahay kubo namin. Sabi ko sa kanya, dyan po muna kayo, Kuya James. Mamamasyal lang po muna kami ng kaibigan ko na ito. Tumango naman si Kuya James at bahala na raw ako sa kaibigan ko. At namasyal na nga po kami. Sabay exercise na rin para sa kalusugan niya. Ngunit bigla siyang nagalit sa akin, Sir Will, ang kaibigan ko. Sabi niya dalian ko na raw. Magmadali na raw kuno ako. Mas bilisan ko raw ang aming pamamasyal at paglalakad dito sa mundong ibabaw. Nagalit siya sa akin dahil gusto niyang magmadali ako, Sir Will. Ganun po pala. Siguro yun ang unang beses na makakita siya ng kaibigan na kagaya ko. Kung gaano po siya kalusog at kataba ang pangangatawan ng kaibigan ko na ito, ganun na rin pala siya ka-high blood.
Mainipin po pala siya at sa kalagitnaan ng aming pamamasyal sa pag-i-exercise namin na inabot ng 15 minuto, Sir Will, may bulkan na sumabog. Ang kaibigan ko napikit pa ang mata habang nakaakbay ako sa kanya. Lumuha po siya ng pagkarami-raming luha galing sa matinding pagsabog ng bulkan habang kami namamasyal. Napatingin ako sa mukha ni Kuya James. Si Kuya James ay tulala at parang nawalan siya ng lakas sa pagsabog ng bulkan habang kami namamasyal ng kaibigan ko. Tulala siya sa akin at ang sabi niya, salamat daw kuno Sir Will, sabi ni Kuya James, dahil sa unang pagkakataon, yun daw po ang unang beses na may tumulong sa sikreto niya na tao na ipasyal kuno. Yun ang unang beses daw kuno Sir Will na may nagmalasakit doon sa tao na yon na napakalusog. Ang pagmamahal niya raw kuno na matagal niya nang gustong maibigay kahit kanino pa man ay sa akin niya raw po pinili na ibigay. Yan po ang sabi ni Kuya James, Sir Will. At ang sabi niya, Reynan, makinig ka sa akin ha. Ano po yun Kuya James? Reynan, ayos lang ba na gabi-gabi ay ipasyal mo ang kaibigan mo, ang bago mong kaibigan? Dito na po ako natahimik at para akong kinikilig sa sinabi na yun ni Kuya James. Sumagot naman po ako agad, Sir Will. Kuya James, kaso medyo hindi ko na po ata maipapangako na palagi ko pong maipasyal ang kaibigan ko na ito na bago. Kasi mag-aaral na po ako sa bayan. Ito na po ata ang una at huli. Ngunit biglang sumabat si Kuya James. Ano ka ba? Sabi ni Papa mo, papag-aralin na rin din niya ako sa bayan. Makakasama mo pa rin ang kaibigan mo na yan. Magkasama raw tayong mag-aaral sa bayan sa susunod na buwan. Reynan, talaga po Kuya James? Nakakatuwa naman po. Makakasama ko pa rin pala kayo kahit saan ako magpunta. Payakap nga po Kuya James. Sige na, yakap ka na sa akin. Maraming salamat Reynan ha. Salamat sa nilibang mo, yung kaibigan mo na yan. Maraming salamat. Kaso talagang nanghina ako sa pamamasyal ninyo ng kaibigan nyo. Talaga Kuya James, nanghina ka. Kaso Kuya James, mahaba na pala ang buhok niya. Kailangan niya sigurong magpagupit sa inyo Kuya James, itong kaibigan ko. Kasi madami na po talaga ang buhok niya. Hindi na po kaaya-aya. Huwag kang mag-alala Reynan. Gugupitan ko yan bukas. Kapag isinama ko siya sa ilog, kapag naligo kami bukas. May gunting ka ba dyan? Dalhin ko bukas. Oo naman Kuya James, meron akong gunting dito. Sama na rin po ako sa paliligo nyo sa ilog nitong kaibigan ko, Kuya James. Sir Will, ganun pala si Kuya James. Napakabait pala niya at mapagbigay. Kahit kailan, ang swerte ko po talaga na dinala siya ni Papa sa bahay namin. Pero hindi po kami ha. Kuya ko lang po siya, naampun siya. Tawag lang po ng pangangailangan yun, Sir Will. Mabait po talaga siya. Pero sa tingin ko, nahuhulog na ako sa kanya at nai-inlove na po ako sa kanya. Marunong pala po talaga siyang makisama kahit nagmula siya sa probinsya ng Aswang. Pero hindi po siya aswang, Sir Will. Palagi ko pong kasama araw-araw si Kuya James dito sa bahay namin. At kapag nasa bayan kami nag-aaral, napakabait po niya. Palagi po siyang nakayakap sa akin kapag natutulog kami. At yung kaibigan ko naman, palagi lang po siyang andyan sa pagitan namin. Mabait po talaga si Kuya James ko, Sir Will. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Sir Will.